para sa mga kolektor ng cute at unique na laruan. Ang Labubu dolls ay isa sa mga pinakasikat na collectibles sa merkado ngayon. Pero para sa iba, ang Labubu ay hindi lang basta laruan. Ito raw ay maaaring magdala ng misteryo at kababalaghan. I think hindi ako nakupitan sa Labubu. Kinagigiliwan kasi kahit na ganyan yung tsura niya na gustong-gusto nila, mapabags, keychain, or mga stuff toy, binibili nila. Hindi siya ideal, hindi siya practical. Parang hype pa rin siya ngayon. So meron kasi every week nag-release ng mga bagong mga figure ni Labubu. Yan. Kamakailan lang, nag-trending muli sa social media ang Labubu dolls. 2 bata raw kasi mula sa Cavite City ang tila nakaranas ng kababalaghan matapos bumili ng Labubu doll sa isang online shop. Ang nag-post ay si Pringles Yongzon, isang online seller at nanay ng 2 bata. Si Lara at Bobby, 6 at 8 taong gulang. Kwento niya, matagal na raw siyang kinukulit ng mga anak na bumili nito. Yung mga anak ko po mismo ang nangulit sa amin kasi may mga sarili-sarili silang cellphone. Ngayon, siguro nakikita nila sa social media yung trending ngayon. So, kinukulit talaga nila kami na, Mami, gusto namin ng Labubu, ganyan. Sa Facebook, tapos sinearch ko po sa TikTok, tapos po nagpabili po ako nung mura lang. Tapos po sinabi ko po sa lola ko po, pwede niyo po ba bili? Pumayag po siya. Dahil sa pangungulit ng magkapatid, ang kanilang tita na ang nag-order ng murang Labubu doll online. Yung tita ko nag-chat sa akin na, order mo na sila ng Labubu sa online, hanap ka. Nag-post muna ako ng, baka may mga seller dyan na nagtitinda ng fake Labubu para lang sa mga anak ko. Doon ako nag-check out. Sa halagang 400 pesos bawat isa, 3 na ang chinek out ni Pringles para sa 2 anak na babae at 1 lalaki. 3 Labubu talaga yon. Ngayon, 2 lang ang dumating sa amin. Yung dumating sa amin, puro sa 2 babae ko lang. 2 pink, 1 gray. Yung gray, hindi nila pinadala, yung 2 pink lang talaga ang dumating. Ngayon, pag open namin ng box, tinignan namin yung itsura nila, niloko namin yung mga anak namin. Ala, nakakatakot ang itsura kasi yung mata nila magkaiba. Magkaiba talaga pag nakita nyo yung Labubu personal. Bagamat nakakatakot ang itsura ng peking Labubu doll na nabili, ito ay nilaro pa rin at inalagaan ng 2 bata. Yung mata niya po kasi ang laki po, tapos po yung kabila po para pulang-pula po. Tapos po yung sa kapatid ko po ang liit. Ngunit simula raw nang makuha nila ito, hindi nila inaasahan na sunod-sunod na kababalaghan pala ang mangyayari. Ang unang insidente, nangyari ng sunod na araw lang. Si Bobby kasi ay binangungot. Nag-chat muna sa akin yung kapatid ko na, si binangungot. Ano nga daw, yung kapatid niyang bunso, gising daw, hindi daw niya mahawakan, tas may katabing babae. Pero hindi daw niya makita yung mukha ng babae, pero babae daw yung katabi. Tas sumisigaw daw siya, walang nakakarinig sa kanya, means bangungot nga yun. Nung natutulog po ako doon, katabi ko po tita ko. Nung gagalaw po ako, hindi po ako makagalaw. Tapos po nakita ko po yung kapatid ko nakatayo po, tapos may kasamang babae. Tapos may kasama po siyang batang babae. Nakatayo po silang 2 doon. Tapos natakot po ako. Matapos bangungutin si Bobby, sumunod naman daw ang kakaibang kinikilos ni Lara. Patulog na talaga ako noon. Yung partner ko, kinalabit ako. Sabi niya, Mal, tignan mo tong chat ng anak mo. Ano ba to? Hindi ko muna iniintindi eh. Sabi niya, huy, tignan mo to. Sabi ko, screenshot mo, pasa mo sa akin, babasahin ko na lang kasi pagod nga ako noon. Matutulog na dapat ako, kaso binasa ko muna siya. Pagbasa ko, sabi ko, ba't ganito? Yung chat ng anak ko. Pinorward ko ngayon sa tita ko. Hindi naman marunong mag-chat to eh. Sabi ko gano'n.
Puro voice record kasi talaga siya. Tapos after nun, hindi na kami nakatulog. May mga natanggap din silang Pringles na voice message mula kay Lara kung saan kinakausap nito ang mga kamag-anak nilang pumanaw na. Ay, Kuya Castian. Kuya Castian. Sorry, namatay ka na. Hindi ko na ikaw nakakararo. Sorry. Tsaka Ate Lawrence, tsaka Lola Ray, tsaka Lola Sinyong, tsaka Papa Imong. I love you. At ang kinakatakutan ni Pringles sa lahat, lubhang nagkasakit ang kanyang mga anak. Tapos yung bunso kong anak, sunod-sunod na nilagnat na. Nilagnat ngayon, mamaya okay siya. Kinabukasan lalagnatin ulit siya. Tapos okay ulit, bumabalik lang. Upang alamin ang katotohanan sa kababalaghang ito, kumonsulta na kami sa eksperto. Si Professor Manuel Enverga ng Ateneo de Manila University. Para sa kanya, ang labubudal ay isang artwork na hindi talaga pambata. It's an art toy, so meaning to say na it's not always consumed by kids, it's not always meant for kids. It's usually for adults, for teenagers, people who have money to spend, and also the Labubu I know it was designed by an artist. His name's Kasing Lung, and it's based on Norse mythology. At least that's what the artist says, that he was inspired by Norse mythology. Pero dahil malaki ang impact ng mga influencer sa mga kabataan, ang kasikatan ng Labubudals ay lalong namayagbag. Naniniwala rin siya ng Labubudal controversy sa social media ay may kinalaman sa ating pagiging Kristiyano. The Labubu controversy, as I understand it, is because it comes from a mythology that's viewed by Christianity as evil, something like that. But the thing is, there are many things that Christianity has called evil in the past. Actually, the elf, which is the basis for the Labubu, comes from a mythology that was seen as not nice. For example, an animal in the forest, it's not really good or evil. But of course, when you add the lens or the perspective of Christianity, then it can be viewed as either good or evil. Isa naman sa mga nagkomento sa viral social media post ni Pringles ay si Cheng. Naniniwala siya na ang murang pag-iisip ng bata ay madaling manipulahin ng masasamang elemento. So ako, as a mother of two, naniniwala po talaga ako na possible talaga yun mangyari. Lalo na po sa mga bata. Yung innocence kasi ng bata and purity is yun po yung nag-a-attract sa mga demons talaga na para mapasok sila or para hatakin sila. Itsura pa lang daw ng Labubudal ay hindi na aprobado para gawing laruan ng mga bata. Kasi dahil sa itsura niya, hindi maganda yung facial expressions ng Labubu. Although okay naman siya sa colors, ganun. Kaso nga lang yung facial expressions niya is pwede siyang madala hanggang sa pagtulog ng bata. Pwede siyang mag-cause ng nightmare, then baka ma-confuse yung bata kung ano yung nakakatakot sa hindi. Kahit talamak na mga kwentong negatibo tungkol sa Labubudals, hindi maikakaila na patuloy pa rin ang pagsikat nito. Sa kabila ng kontrobersiya, may mga tulad ni Dave Melio na hindi lang basta kolektor, kundi seller na rin. Nung nag-start ako ng Labubu, una kasi hindi ko pa siya gusto eh. Napapangitan ako sa kanya pero nag-try ako. Nung nakuha ko naman, sabi ko, ang cute naman pala niya. At para sa mga nagsasabi na ang Labubudals ay demonic at may evil features, nakadepende na lang daw yan sa paniniwala ng bawat tao at sa personal na karanasan. Para sa kanya kasi, ito ay isang stress reliever. Marami na rin akong nakilalang internet friends dahil sa Pop Mart, sa buy and sell group, ganun. Madami rin po ako naging ka-close. Wala rin kaso para kay Professor Manuel ang pangungulekta at pagbili ng Labubudals. I think if that's what you like, then you should consume it. But there are stories, of course, of people who spend too much money on it, so maybe that's the danger. So the actual evil mythology is not the danger might be overspending. Ngunit paano nga ba matutuldukan ang takot ni Pringles para sa kanyang pamilya?
kasama si Theo Pilos, isang paranormal expert. Sinuri niya ang mga labubu dolls ng mga bata, pati na rin ang mismong bahay. Para kay Theo, ang naranasan ni Bobby hindi kababalagahan. Ang sleep paralysis is a normal phenomenon ng katawan natin. Defense mechanism sa mga bagay na nabubuo ng ating panaginip, katulad ng bangungot. Pag binangungot tayo to protect our body, yung sleep paralysis, pinapatigas yung katawan para maiwasan yung pagkabagok o yung pananakit sa katawan o sa katabi. So, minsan, hanggang sa pagising natin, yung sleep paralysis is present pa rin sa katawan. So, doon na nangyayari yung mga hallucination and stuffs. Pero hindi rin niya itinanggi na ang labubu dolls ay maaaring magdala ng kababalaghan, lalo pa ang konsepto nito ay little monsters. Yung kanyang elements is hindi talaga ganun kaganda. Medyo nakakatakot, creepy, iba nga yung itsura niya sa original. Pero hindi natin alam kung paano manufacture ito eh. Hindi natin alam, baka mamaya yung gumagawa nito may orasyon na ginagawa o ritual. Hindi natin alam. May mga Chinese businessman na may mga ritual na ginagawa for success ng business. Hindi natin alam, baka gano'n ang nangyari. Habang ang mga kakaibang chat ni Lara, may posibilidad na may kaugnayan lang daw ito sa exploration stage ng bata. Kaya malagang bantayan ang screen time ng mga bata online.